Dito po, sa Lumang Tipan, mga awit. Yung mga may Bible, pero yung wala, pwede naman makinig ha. Sa ano po, sa page 626. Page 626. Chapter 142. Sa Lumang Tipan. Chapter 142. Pitong verses lang po ito. Verse 1 hanggang 7. Awit 142, page 626. Chapter 142, page 262. Page 626. Hindi na kayo? Okay. Basahin ko lang mga kapatid By the way, ako po si Pastor Salvi ng Jesus Set Ministry Church. Kasama ko si Brother Arman kasama namin na lilingkod sa Panginoon. Okay, andyan na po kayo? Sige, pwede sumabay, yung iba naman pwede makinig lang. Ang awit na ito ay nung panahon na si King David ay na-corner po siya ni Saul. Nasa loob po siya ng kuweba. Hinahanting po siya ni King Saul. Dahil po may selos, may galit si King Saul sa kanya, pero wala namang kasalanan si King David. So siya po ay hinahunting ni King Saul at siya po ay na-corner na po sa loob ng kuweba. So ito yung panalangin ni David. Actually, kayo rin po. Sabihin natin na ang kalagayan ninyo ay nasa loob din ng lugar na ito. Nangangailangan kayo ng tulong ng Panginoon. Amen po ba ron? Amen! Ang tulong na hinihingi ninyo ay pwede manggaling sa Panginoon, pwede manggaling sa justisya, sa justice hall, at higit sa lahat, kaya kayong pagpalain ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. So basahin ko po, verse 1. Sabi nito ni David, O Yahweh, O Diyos, sabi nito, ako ay humihingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Kayo po ba nananalangin din ng ganito? Na mga personal na prayer ninyo, humingi rin kayo ng tulong? Mahalagang bagay po na tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon. Verse 2, ang aking dinalay lahat kong hinaing. Ang aking dinalay lahat kong hinaing. At ang sinabi ko'y pawang suliranin. Verse 3, nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin panalalaman niya. Sa landas ng aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Verse 4, sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasangkala ni magmamalasakit na kahit sino man. Mga kapatid, naranasan po ito ni Haring David, pero hindi pa siya hari ng mga panahon ito. Pero naranasan niyo rin ba na dumarating ang panahon na parang hopeless kayo o helpless? Na wala kayong makatulong, parang nag-isa na lang kayo sa mundong ito. Naranasan niyo ba yan? Si David, naranasan niyo yun. Siya po ay parang wanted siya, pero wala naman siyang kasalanan dahil lang sa higit. Ngayon, siya po ay hinahanap ni Saul para patayin. Pero wala siyang mahinga ng tulong. Minsan, meron siyang hinihinga ng tulong. Ano pong anong ginawa doon sa hininga niya ng tulong? Pinapatay po. Hindi ko matandaan yung pangalan. Pero kung mababawasan niyo po ang aklat ng 1 Samuel, saka 2 Samuel, andito po yan, mababawasan niyo po yung kasaysayan ni David. Kung paano siya naging hari. Malalaman ninyo kung paano siya naging hari, maraming pagsubok bago niya nakamit ang pagiging hari. Tuloy ko lang po. Sabi niya rito, wala rin nagmamalasakit, walang nakakatulong. Kayo mo ba, kapag walang nagmamalasakit, walang nakakatulong sa inyo, sino tinatawagan ninyo? Panginoon, tama po yun. Verse 5, ako ay humibig kay Yahweh, tumaing sa tagapagligtas. Ako'y tumalangin, tunay na ikaw lang mahalaga sa akin. Amen. Ano yung ako'y humibig? Ano yung humibig? Ano ba yung humibig?
Girl Arma. Ano yung humibig? Bibig. Ano yung Tagalog to, pero alam ko, ano to, parang ubiyak ba to? Oo, parang humikbi. Parang Humikbi. humibig nakalagay dito. Pero dumain. Oo, Kayo ba parang may dumadaing din? Lahat po tayo nakakaranas ng mga ganong daing. Yung mga daing na para bang minsan gusto na natin magpatiwakal, pero masama yun, di ba? Opo. Dahil iniisip natin wala na tayong pag-asa. Pero alam niyo po ba, habang ang tao ko'y nabubuhay, may pag-asa talaga. Amen. Habang kayo'y malakas, nabubuhay, mga bata pa naman kayo eh. Huwag niyo hayaan na ang buhay ninyo ay maubos lamang dito sa loob. Amen? Amen! Hindi po kayo dinisenyo ng Diyos para dyan sa loob. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para dito sa loob. Tayo ay dinisenyo ng Diyos para maging kawangis at kalarawan ng Panginoon. Ang purpose po natin, according sa paglikha sa atin, Genesis chapter 1 verse 26, kung dyan nagkakamali. Sabi ng Panginoon, likhain natin ng Diyos ayon sa ating larawan at wangis. So, kalarawan ka ng Diyos, kawangis ka ng Diyos. Kaya lang, ba't nangyayari sa atin ito? May mga bagay na hindi natin maunawaan na tayo ay nadaraan sa mga mabibigat na tukso at pagsubok. Kaya nga mga kapatid, tulad ni David, maaaring katulad din kayo ni David na bakit kayo nakakaranas ng mga pag-uusip na wala namang kayong ginagawang masama. Isa may mga ganon. Pero ang tulong ni David ay galing sa Panginoon. So sana sa Panginoon din kayo umasa. Amen? Amen! Meron man kayong ginawang kasalanan o wala man kayong ginawang kasalanan, ang Panginoon pa rin ang makakaunawa sa atin. Siya ay tapat na kayang tumulong sa bawat isa sa atin. Verse 5, ako ay humibig kay Yahweh, dumain sa tagapagligtas, ako rin dumalangit. Naniniwala ba kayo tagapagligtas niyo ang ating Panginoon? Amen! Kayo po ba'y laging nananalangin? Amen! Baka naman amen kayo ng amen. So sabi rito, verse 6, dinggin ang bibig ko, o dinggin ang aking panalangin, o kaya pagsusumamo. Tunay na ikaw lang mahalaga sa akin. Dinggin ang ibig ko, ako ay tulungan, pagkat halos ako ay di makagulapay. Ano yung makagulapay? Ano yung gulapay? Malalim na Tagalog, ano yung gulapay? Makahinga, makalwan, lumuwag, magkaroon ng comfort, magkaroon ng kapayapaan, kaisipan, maayos. Okay, tuloy ko lang. Sabi rito, no, iligtas mo ko sa kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Naniniwala po ba kayo na kaya kayo iligtas ng Panginoon sa mga higating bagay na problema nyo? Di ba si David, tinalo niya si Goliath? Actually, nung panahon na ito, tinalo niya na si Goliath. Mga malalaking katawan, literal na pag-uusap natin, mga malalaking pagsubok, spiritually speaking, mga higanting, mga suliranin, kayang lunasan ng Panginoon. Sabi niya dito, iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Verse 7, sa suliranin ko, ako ay amoy, at ang pangalan mo ay aking papurihin sa gitna ng magdang mga lingkod mo rin. Sa kabutihan mong ginawa sa akin. Mga kapatid, yung Bible na Tagalog na version na binabasa ko po, kasi po ito magandang balita, isinalin to na pinagaan yung salita, pinagaan para madaling maunawaan. Pero ang original na teksto sa Tagalog, nakalagay dito, yung verse 7 po verse 7. Ang nakalagay dito, instead na sa suliranin ko, ako ay amoy. Imbis na yung nakalagay, ang original ay ilabas mo ako sa bilangguan upang ako'y makapagpasalamat sa iyo. Amen? Amen! Kayo po ba ay naghahangat din makalaya? Amen! O na-enjoy nyo na rito? Ha? Gusto nyo na makalaya? Pag nakalaya kayo, babalik pa ba kayo? Dati bumabalik eh.
Parang nagugustuhan yung loob kaysa labas. Mga kapatid, hindi na yung normal. Dahil bumabalik. Ang gusto ng Panginoon, maitama tayo, maituwid tayo. Tama na isang beses tayo nakapasok para matuto tayo, magkaroon tayo ng unawa. Paglaya natin, dapat magbagong buhay na tayo. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya kang ilabas dito ng Panginoon. Kaya kang palayain kung gugustuhin ng Panginoon. Ano mang oras. Dahil ang Panginoon ay kapangyarihan, gumawa ng himala at kababalaghan. Kahit gamitin niyang kautosan, kahit gamitin niyang batas, mangyayari yun. Kaya lang, kung hindi ka naman magbabago sa labas, baka matagalan ka. Baka sabihin ng Panginoon, hindi naman magbabago to, baka lalong lumala. Dito ka muna sa loob. Gusto niyo ba yan? Minsan may ganun paraan ng Panginoon. Kailangan nakikita ng Lord kung karapat dapat ka nang lumaya. Baka naman paglaya mo, lumala ka pa. Minsan ang kalayaan ng Panginoon, ibinibigay niya kapag ready ka ng magbagong buhay. Pero kung hindi ka pa ready, maaaring baka hindi pa. Tandaan po natin, nung dumating si Kristo, ito po ang layunin niya. Aklat ng Juan, chapter 8, verse 34. Sabi po dito, sabi ni Jesus, aklat ng Juan, Gospel of John, chapter 8, verse 34. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Mga kapatid, ang kalayaan na gustong gawin ng Panginoong Hesus para palayain ang isang tao sa pagkakaalipin sa kasalanan. Una yun, pag nasa loob po kayo, kailangan malaman natin ano bang ginawa natin o ano bang ginawa ninyo. Kapag binigyan kayo ng pagkakataon ng batas ng gobyerno na naghatol sa inyo, samantalahin ninyo yung kalayaan ninyo na huwag na kayong bumalik dito. Dahil kapag hindi nyo ito pinagyaman, babalik at babalik lang kayo dito. Tandaan niyo po mga kapatid, ang kalayaan natin ay una, ang pangay ng Panginoong Hesus, maging malaya tayo sa kasalanan. Sabi na kanina, ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ngunit dumating si Kristo upang tayo bigyan ng kalayaan. Amen? Upang tayo bigyan ng kalayaan. Pero yung kalayaan na yun, yung kalayaan na mapatawad tayo sa kasalanan. Mahal ka ng Panginoon. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay siyang noon ngayon at magpakailanman. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hebrews chapter 13, verse 8. At hindi pa bumabalik muli ang Panginoon. Habang hindi pa siya muling bumabalik, bukas na bukas pa rin ang kaligtasan. Bukas na bukas pa rin ang salvation. Patuloy tayong minamahal ng Panginoon habang bukas. Sabi ng Bible, mga kapatid, si Kristo po ang nagbubukas na walang makakapagsara, kundi siya lang. At kapag sinarado na ni Kristo, walang makakapagbukas, maliban sa Kanya lamang. Hawak niya ang dalawang susi, mga kapatid, ang susi ng langit at susi ng impyerno. Parang hawak ng Panginoon. Marami nag-aakala ang hawak ng ni Satan daw ay susi ng impyerno. Hindi po, ang hawak po ni Kristo yun. Kapag ikaw ay hindi kinagap sa langit, automatic yun. Sa impyerno tayo pupunta. Amen? Amen! Hawak din ng Panginoong Yesus ang susi ng impyerno, mga kapatid. Kaya, kailangan ninyo pala, habang binabaybay ninyo, tinatapos ninyo ang mga temptation ninyo, o kaya, hinihintay ninyo, basahan kayo, kapag nalaman na ninyo na kayo ay gugugol ng mga panahon dito, magsikap po kayo na makilala ang Panginoon. May Bible na po kayo. Kamusta yung Bible study ninyo? Devotion nyo everyday. Nangyayari ba yung grouping? Hindi nga. Totoo? Yung grouping? So, gawin nyo lang po mga kapatid. Huwag nyo lang pilitin yung iba kung ayaw. Yung mga gusto lang makinig. Mga kapatid, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, dito nadadagdagan ng pananampalataya natin.
Roma chapter 10 verse 17. Ang pananampalataya ng gagaling daw sa pakikinig at sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Kung wala mang may hawak na Bible, maaaring magkaroon kayo ng pagkakataon makinig. Hindi naman yata kayo bigay. Amen? Amen! Amen. Sa mga kapatid ko sa Panginoon, balikan natin yung sinasabi ni David. Verse 7, chapter 142. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan ko ay aking papupurihin sa gitna ng madlang mga likod ko rin. Sa kabutihan mong ginawa sa akin. Naniniwala ba kayo na kaya kayong gawa ng kabutihan ng Diyos? Yes! Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pagkakataon ito, mga kapatid, number 1 ninyo hinga ng tulong ng Panginoon. Number 1 ninyo hinga ng tulong ng Panginoon. At ipagkaloob sa inyo yung kalayaan ninyo sa taktang panahon. Kapag kayo lumaya na ang Panginoon ang gumawa ng paraan, ibig sabihin, ready na kayo sa labas. Amen? Amen! Ibig sabihin, maaaring mamumuhay na kayo ng matuwid. Pero sana huwag ninyo samantalahin na mabait ang Diyos na hindi siya masyadong nagpaparamdam sa atin. Tandaan natin, ang salita ng Panginoon ay sapat ng sundin para ipakita ang pagmamahal natin sa Kanya. Hindi natin siya nakikita dahil sa Espiritu. Kailangan natin ipakita ang pagmamahal sa Panginoon sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Read your Bible. Read the Word of God. Tandaan po natin, ang Biblia po ay kautusan ng Panginoon. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kung tayo nananalangin, meron pong dalawang bagay na panalangin. Tayo po ay nananalangin, tayo nagsasalita. Amen ba ron? Ang Diyos ay nakikinig. Pero paano naman pag siya nagsasalita? Paano naman tayo makikinig? Ito ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Kapag binasa niyo po ito, nagsasalita siya sa atin. At tayo naman ang nakikinig. So, meron two-way communication. Kung baga sa mag-asawa, hindi lang pwede magsalita ang babae at ang lalaki tumatahimik. Ganun din, hindi lang dapat ang lalaking asawa ang nagsasalita at ang babaeng asawa ay tumatahimik lang. Dapat sila ay nag-uusap. Amen? Amen! Ang pagsasama ng mag-asawa ay dapat may two-way communication, nag-uusap ng maayos. The same way din, tayo po ay kausap din ng Panginoon kapag siya nagsasalita when we read the Bible. Pero pag tayo po nagsasalita, ang Diyos naman ang nakikinig sa atin. So may two-way communication tayo doon. Amen? Amen! Kaya read the Bible. Wala akong may tutulong ng malaki sa inyo mga kapatid. Wala akong malaking pera. Ang church ay mahirap lamang pagdating sa financial. Tanging ang kasulatan lamang ang may tutulong namin. Ibigay at basahin sa inyo at kami mananalangin para sa inyo. Kaya ngayong bagong taon, halos bagong taon pa naman, di ba? So, dumain kayo lagi sa Panginoon. Lumuhod kayo, manalangin kayo sa Panginoon. Pakikita kayo ng Panginoon kapag kayo ay sincere na nananalangin sa Kanya. Makikita ng Panginoon puso ninyo na nangangailangan kayo ng tulong. Amen? Amen! Mga kababaihan at mga kalalakihan, mahal kayo ng Panginoon. So, hanggang doon na lamang po. I-encourage ko po kayo na pagpatuloy lang po kayo sa Bible study. Every day po, binabasa niyo po yan. Kahit simulan niyo po sa aklat ng awit o kaya kawikaan. Andito po yan. Isang chapter lang sa isang araw, pwede na. Tapos mag-pray kayo, tapos kinabukasan, second chapter. Sunod-sunod lang po yung pagbasa. Amen? Amen! Simayo, basa mayo. Sige, maraming salamat at mananalangin ako. Sa mga kababaihan, ganun din po. Sige, manalangin din kayo ha. Yung Bible study ninyo, ginagawa niyo po ba? Every morning, tapos lunch, at saka every evening bago matulog. Sige po, mananalangin. Mayon, ano bahala sana, makapag-20 na Bible study ninyo. Amen. Salamat. Basta pag nakakuha pa kami ng mga Bible, magdadagdag pa kami, ha? Salamat din. Ano makadala si Pastor Paul? Sige, manalangin ako, ha? Pero pa may sakit? Mga minor lang. Mga kabayan, may sakit po ba? Sakit sa puso. Kayo po, baka meron kang isa sa pag-pray.
ano? Ha? Lagnat. Kayo ba? Sige, sama sa kayo. Sige, maglangin tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa biyaya, Lord, na kami po ay nakakadalaw. Ngunit ang dalaw na ito, Panginoon, ay hindi kami. Kundi ang salita mo ang nangusap po sa kanila. Nagbigay ng paalala na kung meron man silang dinadaing sa buhay, tulad ni King David, na siya po ay na-corner po sa isang labanan, ngunit wala po siya magawa kundi patuloy na tumulong at manalangin sa iyo. Dalayan ko rin po sa mga kapatid ko narito ngayon. Kayo po ang hinga nila ng tulong. Una, manalangin, tumulong, manalig at manampalataya sa Panginoon. Kayo po ang numero unong kakalinga sa kanilang mga hinaing. Alam naman namin, Lord, na kayo po ay mabait at mabuti at maawain sa mga tulad nila. Alam ko po na kayo nakikinig sa kanilang mga dalangin. Sa mga kababaihan man, sa mga kalalakihan. Dalayan ko rin po ang mga sakit po ng mga minor na nararamdaman, ngunit ito po ay nakakahawa ang mga sipon at ubo sa bawat cell ng ito, Panginoon, ang pigilan ng lalaki at babae. Patuloy ko rin dinadalangin si Hepe, Panginoon, na narito kasama namin na nag-araw, nakinig. Dalayan ko rin po ang nararamdaman niya, sipon o ubo man, ay mawala po sa kanyang katawan. Kami po ay nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, nawa ang salita mo, ang Biblia, ang maglilid sa kanila upang sila ay magkaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa iyong kabutihan, kagalingan, kapatawaran, pagmamahal, kaligtasan. Lahat ng mga bagay na ito ay galing sa iyo. Wala pong ibang pinanggalingan nito kundi sa iyo lamang, Ama. At ito po ay naiapit at nagawa ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Nandalain ko po ang lahat na ito. In the name of Jesus, and everybody say, Amen! Salamat sa Panginoon. Okay, thank you po. Si Mrs. kasi konting uburin kaya hindi nakasama. So, salamat sa Panginoon. Thank you, family! Thank you, Ren. Thank you, family.